Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha. I'm from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong March 22 to 28, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat kayo sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakichat na lang po. General reading tayo, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kaplaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha, hindi yun negative, it's a warning para magkaroon din kayo ng idea, awareness, taking action, o mga pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo talaga na positive reading lang gusto mo marinig, pasensya na po, baka hindi nyo po magustuhan yung reading ko. Okay? Basta gawin yung guide, yung mga warning, no? Para magkaroon ka ng mga positivity into your life. Okay. Virgo. Uy, ang ganda ng card mo. May mga bagay ka daw na iniisip. Or may mga bagay ka na iniilusyon in some aspect of your life na you want to success. Andun din yung point na yun, ano? Nakita ko sa you want to success or you want to be stable yung bagay, yung sitwasyon na iyon. Kung maganahan doon din yung point na may mga tension na hindi pa nare-resolbahan. At maaring yun isa yun sa iyong iniisip this time. May mga bagay ka na nagiging devoted ka sa situation mo or nahandun yung point na may mga pinag-iisipan ka na isang desisyon sa buhay mo na you want to work it out sa iba sa inyo. May mga bagay kayo na gusto mo asikasuhin, ayusin, kumpunihin, gawin, i-develop, fokusan, or may mga bagay ka na there's a hard work, or may mga bagay na parang gusto mo masterin, mga ganong sitwasyon, ano, sa iba sa inyo. And then also, is, ang nakikita ko sa dito is, yung iba sa inyo is magkakaroon ka ng conversation sa lalaki. Kasi we have the two lalaki dito, two lalaki, no? Pwedeng isa sa kanila, or hindi ko alam kung sino yung lalakis na ito sa'yo, kasi yung isa dito is maaring, this person is they giving you advice, or payo, or itong tao na to is may sasabihin sa sayo at kakausapin kanya na pwedeng may mga tatrabahuhin kayo or asikasuhin kayong bagay o sitwasyon o magkakaroon kayo ng pag-uusap related sa pera. Pwede na doon sa point na yun kasi ito pera din to. May business ka ba, Virgo? Di ba sa inyo maaring you have a business, malaki man o maliit yan, or maybe there's a leadership situation, ano, pagdating sa iyong stability or sa sarili mo. May leadership ako nakikita dito. Yun na nakikita ko sa iyo dito. Yung may mga pagpapayo ako nakikita sa iyo. And yung iba dito is may mga something interview. Meron ka bang travel? Yan. Iba dito siguro yung thinking about traveling. And then also may mga pag-uusapan about traveling, malayo man o malapit yan. Or nahando yung point na merong iba sa inyo is kakausapin. May mga interview situation kasi ako, or may mga kakausapin kayo na hihingi ng advice sa inyo. Ganun. Or may mga doctors, mga ganun. Or nurse, mga ganyan na nga. Pari may mga makakausap kayo, no? Ang kung nakikita sa'yo. And then also is, syempre, nahadon pa rin naman na may mga bullying situation. Ibig sabihin, yung mga tao, same pa rin naman sila. Kung sino man yung mga nabubully sa iyo, same sila pa rin, hindi nagbago, no? Nahadon yung point na yon. Pero alam ko naman na you have faith din naman kasi dito sa sitwasyon mo. Yung iba sa inyo is meron daw mga bagong opportunity na darating sa inyo, or meron kang tatahakin na opportunity in life. There's a potential ending happen into your life siguro within the 10 weeks. Ako nakikita, or 10 days or 10 weeks man yan, or 10 hours, 10 months, pwede nga doon sa punya. Pag 10 months, siguro October, or kaya pag 10 weeks is, ano may 10 weeks, siguro 2 months, 2 months, mahigit, maaaring na doon sa point na yun, no?
Yan, may mga, sa iba gano'n, sa iba dito, 10 hours, 10 days, mga ganyan. Potential ending of the situation, ibig sabihin is there's a successful happen into your life. And then also is maraming tao. Mukhang marami kang kakausapin or maraming tao kukonek sa'yo or may mga tao talaga na kukonek sa'yo. Pwedeng may mga hihingi ng tulong, payo, or kung sino man siya, marami man siya or ilan man siya sa iba sa inyo. Kung may mga sitwasyon na hindi ko alam kung late ka ba natutulog o kaya naman pagising-gising ka sa gabi, ganyan. Kumbaga kung hindi man sa ngayon is mauulit daw itong muli. Yun ang sinasabi dito. Masakit ba yung likod nyo? Kasi iba dito parang sumasakit yung likod, batok, balikat, balakang, ganyan. Ingat kayo, no? Mag-stretch-stretch na lang din kayo sa nakataon. Pero dito, alam mo iba dito is pagbabalik, there's a pagbabalik ng iyong strength na parang babalik yung strength mo. Ibig sabihin, if there's a past situation na hindi naging maganda, naging low energy ka, hindi ka na-focus, or may mga uncontrolled situation, this time it's good siya, no, sa nakita kasi it's more on pagbabalik na yung lakas ng loob, katatagan, diba? Yung strength mo, as inahan doon, pabalik na siya sa nakikita ko dito. Mas magiging more on malakas yung energy mo sa nakikita ko. Pero tingnan pa rin natin yung ibang energy na pwedeng lumabas sa iyo. But magiging more on magnetic. There's a magnetic energy ako nakikita dito. Ibig sabihin, mamamagnet mo yung mga syempre, yung mga taong binubuli ka or ayaw sa'yo. Syempre, also, is the blessing. Kumbaga, there's a good karma rin ako na nakikita sa'yo. O, di ba? Sabi ko sa'yo, I told you. Tumaya kayo. Tinagpataya ka kaagad. Sige, wag na lang. It's a joke. Hindi, tumaya kayo. Pero ang nakikita ko dito, okay, yung iba dito, kasi we have the Wheel of Fortune din, mag-try kayo. Hindi naman masama. Pero wag kayong wag kayong ma-addict. Masama yung ma-addict. Ayan. Malaki man o maliit yan. Okay, meron tayong Sagittarius. Meron tayong 2, 18, 31, 26, 17. So, dagdagan nyo na lang yan. O kaya plus nyo. Okay, meron tayong Sagittarius, Gemini, Leo, Cancer, and Taurus. Okay, there's a positivity happening into your life na naman magiging, hando yung confidence at pagbabalik na iyong sigla sa nakikita ko sa'yo dito. Kumbaga, handoon din yung may mga magbubukas na pituan para sa iyo, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. Pero syempre may mga time pa na magkakaroon ng challenge, no? May mga challenge ka pa na pagdadaanan. Kumbaga, sa nakikita ko sa iba sa inyo, kumbaga nandun yung point magko-commit ka doon para mas mag-success at para mas maumpisahan mo na yung sitwasyon. Or pwede nandun yung point of delaying, no? Halimbawa, yung opportunity na yon is dumarating sa'yo, tapos is may mga challenge pa or may mga dapat pang gawin, asikasuhin, ganyan. Or i-progress, kaya yun, no? Kaya medyo madidelay lang siya sa nakikita ko dito. Pero magsasucess siya. Kasi kung titignan mo yung 2, di ba? Magsasucess siya dito sa sitwasyon ko. Ano man yan. Kaya huwag ka masyadong mainip. Okay? And then also, is there's a victory and success happen into your life. Congratulations. Andun yung sabi ko nga kanina, positive outcome, makakaramdam ng mga happiness situation. Siguro, kung kailan man yan, meron daw ikaw na malalaman na katotohanan or there's a truth, something happen. Pwedeng may taong malapit sa'yo or meron kang hinihintay na sitwasyon na malalaman mo yung resulta. Pwedeng na doon sa point. Basta may malalaman ka raw. And there's a luck. Yan, there's a luck. There's a chance and hope na pwedeng sa gambling, pwedeng sa mga opportunity, or pwedeng may tao na ipapadala sa'yo para ibigay niya yung luck na yon sa'yo. No? Or kung hindi ko alam kung sino ipapadala sa'yo ni universe o ni Lord, no? Yun na lang. Tapos iba dito is there's a mga happiness, malaki man siya o maliit. And syempre, may mga pusa, aso ba kayo? Handun din yung point na yun. Handun yung pagiging loyal, ano? Kaya may mga tao magiging loyal sa'yo, may mga tao na kung may mga alaga kayong ibon, aso, or pusa, ganun din. Handun din yung point na ganun. And magkakaroon ng mga recovery situation in life. Yung iba siya mahilig daw kayong magkape, drink moderately. Sabi, ano yung alak, mga ganun sitwasyon. And may mga
hindi ko alam kung ikaw isa person na ma-research ka lang talaga ba, or there's of knowledge ka ba, or may mga pag-aaral o pinag-aaralan, or may mga nire-research ganyan sa iba sa inyo. May mga pinag-aaralan o nag-aaral ka ba? Mga ganong sitwasyon ano, ako nakikita dito. And then also is there is someone, hindi ko alam kung ikaw, but there's a boundaries. Pwedeng you putting boundaries sa ibang tao kasi nga, di ba, tulad ng sabi ko na parang mga bully situation, or someone is putting boundary pagdating sa iyo. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Pero alam mo, may new beginning sa iyo, as in transformation and coming, tsaka transition, tsaka free will. Free will. Ano yun, parang lalaya ka sa isang bagay, isang sitwasyon mo sa buhay mo. Ganun. E tulad na sabi ko, di ba kanina, parang babalik yung strength mo. Ganun. Sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, yun nga, mga kasiyahan, achievement, luck, and higit pa daw sa hiling mo darating. And then also is, yun nga, positivity. May pagtulong eh. Hindi ko alam kung may tutulungan ka ba, may hihingi ba ng tulong, or may tao na tutulong sa'yo. Basta may pagtulong ako na nakikita sa iba sa inyo. In what way, hindi ko alam. Also, abundance is coming, no? Tapos may sinasabi dito na kasi di ba sabi ko may delay. Para may extension situation. Hindi ko alam in what way yung extension na yun. Yun ang nakikita ko dito. Tingnan natin ang iyong energy. Changes is coming, oh. Ano po ito, universe? Energy niya? Okay. Oh. Okay, energy mo. Ang energy na nakikita ko sa'yo dito is nando yung point daw na may mga itatry ka daw na sitwasyon sa buhay mo. Nandun ka sa, halimbawa, itatry ko tong subukan, itatry ko to, ito, ganyan. May mga itatry ka daw. Yan. And then also, parating din sa'yo. Energy mo rin is, syempre, nandun yung point of, you try to make it balance any situation. Kumbaga, balance ka naman sa nakikita ko dito, no? Parang you will go to the flow of the situation. Ganyan. And then also, nandun din yung point na mas more ka magpo-focus sa mga gusto mong mag-success sa buhay mo in life. Nandun ka sa point na yon. Hindi ko alam in what way. Sa mga goals mo, maybe. Pwedeng sa physical, emotional, spiritual, kung saan man yan. Mas magpo-focus ka doon sa mga any situation of goal to make it success. Nandun ka daw sa point na yon. Yan. Ang ganda naman yung energy mo sa nakita ko dito. Pero may nakikita ko dito na mas bata sa'yo. Hindi ko alam kung mabubwisit ka ba, maiinis ka, maiirita ka, o madidisappoint ka. Magkakaroon ka ng ganong sitwasyon. No? Mas bata sa'yo. Pwedeng kapatid mo, pwedeng anak mo, pamangkin mo. Basta mas bata siya sa'yo. Magkakaroon ka daw ng ganon. Or maybe nahandun yung point na there's a sadness. Pwedeng yung tao na malapit sa'yo o yung bata na iyon is may lungkot na mararamdaman or ikaw. May mga ganang sitwasyon. Vice versa. Yan. Okay, parating sa kay Virgo. Anong parating kay Virgo? Universe, ano to? Nakita akong babae. Ano yun? Pati ako nagtanong eh. Kasi bigla siyang gumanon. Babae. Ano yun? Ba't napakita? Uy. Oh! Kulat ako dito ah. Okay. Parating sa iyo. Okay, parating sa iyo, Virgo.
Parating sa iyo, may mga travel situation, ano, tulad ng sabi ko kanina, malayo man o malapit ito. Pero, ang nakikita ko dito is stagnant. Pwedeng madidelay talaga siya. No? Or mga delay to success sa ngayon. Siguro, need to progress, mga ganun. Or mapiprease yung sitwasyon na yun, ano. Yan. And then also, syempre, ate magsasucess ba yung sitwasyon na iyon? Magsasucess po. Teka lang. Oo daw. Yes. Magsasucess naman daw siya. Kuha pa tayo, magsasucess po ba? Yes, may mga bagay lang na dapat unahin. Ang sinasabi dito, yes, magsasucess siya. We have the Ace of Cups. And we have the Wheel of Fortune. Kaya, huwag ka masyadong mainip, no? And then also, ang parating sa iyo is, there's a victory and success happen into your life. Ibig sabihin, within the 1 day, 1 week, 1 month, man yan, or by the 11 days, 11 weeks, 11 months, kanya. Pag 11 weeks, siguro after 2 months, mga 2 months, mahigit konti, maaaring ganun. O kaya is, or 2 months, mga ganyan. Or by the 11 days, weeks, months, mga ganun. Magkakaroon mga ganun sitwasyon, no? And yung iba naman sa inyo, ang parating sa iyo is busy yung iba, no? Magiging busy ka daw, either magiging busy ka sa sarili mo, o may mga pagkakabisihan ka, mga ganyang sitwasyon. And then also, is parating din sa iyo, sandali, may mga unexpected ka raw eh. Hindi ba siya oo. May mga unexpected struggle. Binabasa ko kasi yung card eh. May mga unexpected struggle daw na parating sa iyo. Pwedeng may mga tao or may tao na magkakaroon kayo ng disagreement, o kaya is may mga tension, o kaya is kasi may tao magsisinungaling, and you need to be aware daw sa tao na yun na magsisinungaling. Yan, may taong liar, dishonest, manipulative, o kaya palagi naman niya sigurong ginagawa yun, di ba? Pwedeng kapatid mo siya, pwedeng kasamahan mo siya sa trabaho, or pwedeng kung sino man siya who's connected sa'yo, ganyan. May mataas ang ego, or paaring itong taon to palagi kayong hindi nagkakaintindihan, mga ganun sitwasyon. Or random din yung point na conflict, ganyan, malaki o maliit, ano, yan. O maging aware ka na lang, mahaba naman din yung pasensya mo, no? May mga unexpected, pwedeng ma-depress ka sa iba, or sa iba is unexpected of maaring may tao na hindi ko alam kung ano yung connected sa'yo, pwedeng sasakit yung ipin niya, or may mga dental clinic situation happen, hindi ko alam kung sino sa inyo, pero may dental clinic kasi ako nakikita. Pwedeng may kailangan na magpa-cleaning, kailangan magpa-dental, or pwedeng may mga sitwasyon na biglang sasakit, di ba? O kaya is may mga dapat nang i-fix, pwedeng nandun sa point. But there's a dental clinic situation daw dito. And then also is parating sa'yo, magkakaroon ka daw ng clarity sa buhay mo kung ano daw yung mga ifo-pursue mo this time. Parang meron kang pagpupursuhan, ifo-pursue mo yung bagay na yun, sisikapin mo, tsatsagain mo, at yun, gagawin mo siya talaga, no? Doon, yung sitwasyon na iyon, may ganun ka daw na gagawin. Pwedeng sa sarili mo rin kasi ito, no? Sa iba sa inyo, may tatahakin daw kayo na bagong journey in life. Ibig sabihin, matatapos na yung hirap, o may hirap ka na nararamdaman in the past, and this time, it will ending. Kasi may mga pagtatapos na magaganap sa buhay mo. And you will start a new beginning into your life. Nando sa point na yan. May beginning kasi sa'yo. Anak, mayroon ba kayo yung iba din parang there's a resting time, parang may mga rest situation, ganyan. Baka may mga traveling talaga. Dapat iwasan ni Virgo.
Ano pong dapat iwasan ng Virgo? Ano mang kalokohan niya? Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan, okay, yung mga bagay na may naiisip ka or may mga bagay na gusto mo i-pursue, mga bagay na gusto mong sabihin, mga bagay na gusto mong gawin. No, iwasan mo na hindi mo magawa iyon. No, huwag ka magdalawang isip or huwag ka magpaliban or kung ano man yan. No, iwasan mo na lang yung ganun. Iwasan mo rin, syempre, yung hindi ka mag-focus sa sarili mo. Ganyan. Alam ko naman na focus ka sa sarili mo. And, kumbaga nahandun din yung point na umiwas ka na lang sa mga tao na hindi ka naman talaga nila gusto. Alam ko naman na ganun ka rin naman kasi ang nakikita ko kasi sa'yo dito talaga mas mas gusto mo magsarili. No, mas gusto mo nag-iisa or mas pili yung mga gusto mong kasama, yung iba sa inyo. It's good naman din yun kasi ayaw mo ng toxicity. Bulol si ate. Iwasan mo syempre yung magkaroon ng pagkapaliban, ganyan, yung sometimes daw kasi iwasan mo mag-isa ka lang. Siguro you need to enjoy your life together with sa company ng ibang tao, sa mga, yung kumbaga wag lang overthinking or wag lang na puro pag-iisip or kung ano mang ginagawa mo. Enjoy life din ang sinasabi dito, no? Iwasan mo is yung magkaroon ka ng limitation sa sarili mo. Kumbaga, if you want to try something into your life, do it na lang din sa nakita ko dito. Tsaka, mamanipulate ng sitwasyon o kaya is iwasan mo yung mga tao na manipulative o kaya is magmanipulate o kaya is yung mga tao na mapangling lang. Ganyan, iwasan mo sila. Or wag sana ikaw, syempre, di ba? Tsaka yung illusion ka na ng illusion. Pero mag-action ka rin kasi it's the best sa nakita ko dito sa iyo. Tsaka makinig ka rin daw sa opinion ng ibang tao, sa payo ng ibang tao, sa sinasabi ng ibang tao. Try to cooperate or collaborate din sa iba, no? Yan. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man ito. Virgo, please show me. Love ni Virgo. Anak! Hindi yan. Maglabasa ka ba? Love. Ay, iba dito single. Sa love po ni Virgo. Okay. Kung kayo is single, mga batang makulit. Okay, kung ikaw is single, yes, meron. Ako nakikita sa'yo. Siguro itong tao na to, sa iba kasi sa inyo is may tao na may interesado sa'yo. Pwedeng 2 hanggang 3, or pwedeng isa. Pero parang hindi ka naman din interested. Pero may taong isa interesado sa'yo. Pero alam mo, ang nakikita ko dito, ingat ka na lang. Kasi parang hindi rin kayo nitong tao na to. Hindi kayo. Parang hindi ko alam kung pinakikisamahan mo siya or nagkakausap kayo. Pero parang at the end hindi kayo eh. Yun na nakikita ko. Dito sa sitwasyon sa mga single dyan. Ingat ka na lang. Kasi may mga disappointment ako nakikita pagdating sa kanya. Basta magtitingin ka sa mga red flag. No? Yan. Don't ignore. Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito, kasi nandun na rin yung conflict, no? Kumaga nagkaroon ng mga struggle dito sa sitwasyon na ito, oo, minahal at pinahalagahan mo yung sitwasyon na paamo ka kahit papaano. Yun nga lang, nagkaroon talaga ng third party, nagkaroon ng hiwalayan. But still, kahit na nagkakaroon ng mga complicated situation sa relationship, vice versa tayo, try mo pa rin
na na parang tinry mo pa rin balance. Parang itong tao na to naging in and out sa sarili, sa sayo, or naging okay, patawad, okay, patawad, okay, parang nahandle sa point na yun, in and out situation, or naging moody talaga yung situation. Hanggang sa dumating talaga na nag-zero balance ka. Zero balance, ano yung pera, ate? Iyon ang nakikita ko, nagkaroon ng mga frustration kasi, yun nga, kasi may third party. Biglaan, no, yung situation. Pero alam mo, yun yung sa pagkawala ng connection na iyon, isa yun sa sitwasyon na mas nakita mo yung sarili mo na you are worthy. Alam mo yun, yun ang pinaka-the best sa lahat. Kasi, at least, diba, nalaman mo, ay, worthy ako, hindi ko kailangan magsayang ng oras. And you need, kung iba naman sa inyo, you need to know your worth. Diba? Lovable ka naman and you are worthy talaga. Sa iba ganun, na mas na-realize nila na ganun. Nakita nila yung sarili nila. Okay, sa paghihiwalay na yun na. Okay, sa iba naman sa inyo, kung kayo is may third party relationship, yes, kung nagkakaroon kayo ng pag-aaway nito, maaring nagkaroon sila ng conflict nung tao na yun, kaya pati ikaw nadamay ka, no? Sa nakikita ko sa iba sa inyo. Pero, either pinaparamdam niya sa'yo yung apology niya, or nandun yung point na ikaw lang talaga ang nagtitiis na nagtitimpi pagdating sa connection na ito. Or vice versa. Kasi syempre, nandun yung point na mahalaga siya sa'yo. Lalo na kung may mga anak kayo, di ba? O kaya naman, kung talagang interesado ka sa kanya. Pero alam mo, kung may mga third party kayo, kung may mga third party to talaga kayo, sana kumapit kayo kasi kung paulit-ulit kayo naghihiwalay at na ulit-ulit kayo hindi nakakaintindi, darating talaga, dumadating yung time kasi na maghihiwalay yung iba sa inyo. As in, kahit na itry mo i-heal yung situation or sasabihin niya, oh, I need to, ayusin ko muna to, ganyan-ganyan, diyan ka muna. Hindi, maghihiwalay at maghihiwalay talaga kayo. Maybe hindi siya yung para sa'yo. Diba? Teach the lesson. Teach the lesson. Ano ba yung minasasabi ko? Mga ganong sitwasyon. Matuto ka na lang. You need to learn sa lesson na lang, no? Sa mga may third party dyan. Pero, syempre, focus to yourself pa rin kahit pa paano. Yun. Hindi ko naman sinabi na iwan nyo, di ba? Pero kung makakatiis at makapagtitimpi ka, why not, di ba? It's up to you. But you need to focus to yourself. May mga bagay lang na kailangan mo siguro maguhin, di ba? Kung wala naman third-party relationship, kung walang third-party relationship, there's a love, there's a nurturing person naman ako nakakita dito. May anak ba kayo? Iba dito may anak, no? Pwedeng 3, 1, 2, mga ganyan. Pero may time daw, hindi ko alam kung LDR kayo, no? Yan. Kung LDR kayo siguro, hindi yung point na you try to make it balance in a situation into your life. Ganyan. Nandun yung point na busy lang siguro yung isa, kaya minsan hindi siya nakaka-connect sa'yo, o busy ka. O kaya naman, kung hindi naman kayo LDR at magkasama at mag-asawa na kayo, may mga time doon na hindi kayo magkakaintindihan. Yan. May mga conflict kasi ako nakikita. May mga unexpected na pwedeng maganap o mangyari. Pwedeng maiirita ka lang sa kanya, di ba? Pwedeng sometimes nakakabuisit itong connection ko na to. Mga ganun. Di ba? O disappointment na, kaya may mga intense na pwedeng maganap o mangyari sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. Pero hindi naman yung love. May problema ba? May problema, may financial problem. Hindi ko alam kung sa part mo o sa part niya. At mayroon isa sa inyo may sakit. Yun ang nakikita ko. Pero, alam mo, nakikita ko dito, nagiging, kahit na may sakit yung isa sa inyo, or may taong may sakit sa part nyo, may recovery naman ako nakikita dito. Yun. May pain ako nakikita. May painful. Hindi ko alam kung ano. Masakit ba ulo mo? Masakit ba paa mo? Ganyan. Actually, dito rin is may taong buntis, no? Mabubuntis, manganganak, o buntis. Pwedeng alaga mong hayop kasi you have the dog and cat and the bird, tsaka kung mga tao na connected sa'yo. Money ni Virgo. Or maybe kung gusto mo talaga na magbuntis, ang sinasabi dito is imbalance or kailangan mo talaga magpa-check up. Ganun. O baka kailangan mo talaga ng pahinga.
Money ni Virgo. Hoy, hoy, hoy. Ano po yun? Your money. Okay. Pagdating sa iyong money, ate, nagsasucess ba yung money ko? Ha? Hindi. Sabi ko, hindi, may lalabas nga eh. May lalabas na ipon. Hindi ko alam kung ano. May gagasasin ka ba? Yeah, may lalabas doon na ipon. Ibig sabihin, may nakatagong ipon. Ibig sabihin, yun, either may lalabas na ipon sa iba ha, sa iba may lalabas doon na ipon, or sa iba sa inyo is meron kayong, may tao na magkakaroon ng open up or may mag-open sa'yo na connected ng pera. Yun na nakikita ko dito. Yan, pwedeng halimbawa, kausapin niya, ay ano, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Kung ano man yan. Ano yan. O kaya handun yung point na may mga malaking paglabas ng pera sa iba sa inyo. Hindi ko alam in what way, pero may malaking paglabas ng pera. OMG. Yun yun na nakita ko dito. Pero alam mo, dito sa situation mo, merong merong sana sa'yo to, no? May mag-o-offer daw sa'yo. Either makakatanggap ka, or ikaw mag-o-offer, or may mga tao na kukonek sa'yo na connected ang pera. Yun ang nakakita ko. Kasi hindi ko naman nakikita madidrain ka, Virgo, pagdating sa pera. Kumbaga, may mga parating din naman talaga. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba sa inyo. Kasi you have the 9 of Cups. Yun. Kahit pa paano, may blessing ka. Hindi lang siya ganun kalaki ha, pero okay na rin yun. Your advice, ingatan nyo na lang, di ba? Balansihin nyo na lang. Sa iba naman sa inyo is may tao dito na either this is a pang-aabuso. Siguro may tao na hingi ng hingi, no? Pwede hingi ng hingi, baka akala niya ay nanganganak ka ng pera, mga ganun sitwasyon. Hindi ko alam kung sino to eh. Yan, o kaya naman is, yung iba sa inyo, is may tao na ginagamit ka niya. Yun. Tingnan natin advice. Okay, when it comes sa advice, is basta, Virgo, mag-focus ka lang daw sa mission mo, no? You need mo mag-focus sa mission mo to accomplish, to achieve, and to fulfill, no? Kailangan you have a strong, maging strong ka lang daw. Maging strong ka, have a clear goal, and syempre, this is a time to step up, no? Basta mag-focus ka lang doon sa sitwasyon mo, and syempre, alalahanin mo daw yung dating ikaw. Kasi yun yung magiging yung mga nakaraan. Yun yung magiging key mo para mas makapag-focus ka para ma-accomplish mo yung mga bagay-bagay sa buhay mo eh. Yung mga nakaraan. Gagawin mo kasi yun na key mo para maging strong and mas maging mag-focus ka yon. Alalahanin mo daw yung mga nakaraang sitwasyon mo sa buhay mo and focus and to achieve daw. And syempre, mga darating talaga na opportunity sa'yo as in universe is looking upon you and new opportunities is coming. Maraming opportunities na darating sa buhay mo. Kumbaga dito rin yung point na may mga magbabalik na opportunity sa'yo. Sabihin ko yung mga past opportunity na hindi mo nagawa in the past, pwedeng yun is muli magbabalik sa'yo at iba, kasi kung para sa'yo yung babalik talaga yung sa'yo. Kahit naiwan mo pa siya in how many years ago, babalik at babalik kasi para sa iyo yun, no? Ang sinasabi dito. And then also, basta always try to make it balance. Alam ko naman yung iba sa inyo is doon na yung point na mas nagpo-focus na kayo sa sarili nyo, sa mga ininom kinakain nyo, and to your physicality. Yan, no? Or nandun na yung point na maaari may mga nag-yoga, mga nag-exercise, yan. You're bringing balance, no? You are taking to the higher path. Yan, basta always have clear goal and make a decision and you need to be strong and always
have a clear purpose in life. At alam ko naman na ganun kang tao. No? And yun nga, open ka naman din kahit papaano. Arigato namaste, God bless.